time check 5:54. Nandito na ako sa may Arco ng Quezon. Init. Nalobong tayo ng mainit. Tapos ng habagat. So, ito yung aking day 1 na content loop. Sana matapos ko. Ito yung aking multi-day Father's Day ride. So, dito na ako sa Chaong katapos ng lumamon. So, nakaka 110 na ako mula nung umalis ako sa Antipolo. So, target ko hanggang bungad na nung Bundok Peninsula. Maghahanap na ako ng doon, transient. Nalaman natin kung may makikita. Let's go! Dito na tayo sa may Kalumpang ata. Ikuan papunta Tayabas dito. What? Dito papunta Lucena. So yan, sa kaliwa yung Tayabas. Kanan tayo, sa Lucena tayo. Kalusong din. Sakap ng lusong. Ano ko na sa dulo yung dagat. Dala akong plastic. Nagbawas kasi ako ng gamit sa backpack. Hindi talaga advisable lahat ng gamit sa likod. Backpack. Sakit sa likod pagka tumagal. Bakit ang balikat ko? Nagbawas ng gamit. Tura tuloy ng bike, mukhang pauwi na. So, 26 na ng hapon. At nakaka 145 na ako mula sa 145 kilometer mula sa Antipolo. Approaching Pagbilao. Traffic. After 167 kilometers, nandito na tayo. Papasok na tayo sa Bundok Peninsula. Yun nga lang, nakakalungkot, wala na yung Arco. Hindi tayo makakapagpa-picture. Go! Sinalubong agad ng ahon. 7% ingredient.
Aba, aga naman. Ako, parang prito kang manok din pala yung umpisa nito eh. Ayan o. Banking ka. Malapito ka din. Saan dito? Nakakatakot lang dito. Ang daming kasabing truck. Doble ingat. Hirap mag-drive dito. Sarap ng tahimik. Ayan o, ang laki ng truck kasalubong mo. Lamang ang lusong. Gilid ka talaga. So, unang bayan pa na dito Burgos, Rolling Hills. Oh, dito na ako maghanap ng matutuluyan ko. Ano meron? So, ban pala yung nakita kong guest house. Ang taas. Dalawa ko na lang huli kaya bukas pagbababa dyan. Sige. Kahit tayo ma-room. Ano yung available? Ilagay ko na. Ito, lahat mo naman na ano kung available. Wala kayong guest. Madala ko kasi yung malayo sa kalsada. Ang hinahanap ko lagi yung mga natawag sa akin. Malapit sa kalsada. Parking. Oo nga. Parking yun. Wala din yung parking. Yung mga naglagulang. Bago pa ito. Kailan po ito ginawa? Isang taon pa lang mahingit mo. Kaya pa hindi pa masyadong kilala sa labas. Yun, so ito na. Nakuha akong pahingahan. 500 pesos. Pwede na to kasi tutulog lang naman ako. Yun nga lang, nasa labas yung CR. Meron din silang aircon. Nasa 1,000. Saglit lang din naman ako matutulog, tsaka maaga din ako alis bukas kaya okay na to. Okay, next day. The next day. So, day 2. Bata tayo. Ang oras ay 5:33 ng umaga. So, dyan ako nag-stay. 500 pesos. Ngayon ito ay Tawid Guest House. Ayun. Si Kuya yung nag-asikaso sa akin. Ito yung kaninang kung bago lang daw ito Nagawa pa lang. May daan dyan? May daan. Sige. Yun, good morning. So, nakaalis na ako dun sa tinuluyang kong transient. Kahapon, naka 181 kilometers tayo. So, day 1. Hope
Sana lang sa itong day 2 maka 150 plus ulit. Yan. Ito yung parang baywalk nila. Pangingisda din yung pangunahing kabuhayan nila dito. Tapos nagdadala daw sila ng mga isda hanggang Marinduque. Kagabi alas 8 pala ng gabi, bagsak na kagad ako. Nalaspag ako kahapon. Nalaspag sa init. Saka nanibago ako siguro sa pagbitbit ng backpack ko. Lahat kasi ng gamit ko isiniksik ko doon. Isa yun sa maling na ginawa ko. Stop. Mas mainam pa rin talagang may carrier ka. Nakakadagdag din ng laspag yung pagbitbit ng gamit sa likod eh. Kaya ayan oh, nag-boss tayo ng gamit. Isinabit ko na lang sa handlebar yung mga damit ko, diba? Solo. Tayo isang spaghetti. Apa. So, nag-load muna tayo ng spaghetti. Hindi tayo maubos. Maganda kalsada dito. So, ano siya, rolling. Ngayon, nasa 4% yung inaahon ko. Sana wala lang aberya ngayon today. Thank you Lord, ang ganda ng panahon. Pala mo patag eh. Pero yung gradient na 7, pumapalo pa ng 8. So itong Bundok Peninsula, nabasa ko. So yung bundok, siyempre mountain ang ibig sabihin nun. Tapos yung peninsula, yung Paene. So yung Paene, galing sa Latin word na almost. Tapos yung insula is ang ibig sabihin island. So almost island. Saka ang dami dumadaan dito ng truck. Dito yata dumadaan na halos lahat ng truck o bus. Kaya dapat ingat talaga. Kasi nga wala masyado daw ahunin. Kaya nakakaiwas sila sa bitukang manok. Dito ang ikot nila. Naglinis ng mga sasakyan dito. Pili ko para siyang hala-hala na pinahaba. Saka mas maganda yung kalsada. Pasok na tayo sa Agdangan. Palabas na tayo ng Padre Burgos. So, 8 kilometers papuntang Onisan. Ganda doon. Dulo. Yo, nasa Onisan na tayo. Oh. So,
So time check 7:04 at 199 kilometers na. Okay, so nasa bayan na ako ng Unisan. Walang kabulan. Sana all may kabady. Kalilayan Bridge. So, Kalilayan Bridge. Yun oh, dagat na oh. Unisan, love you too. Love you. Uy, may bus. Huwag mo kong ahitin. Oh, so mga bahay dito. Medyo makaluma din pala. Malibak. Payata ng mga Kastila, mga bahay dito. Municipal Museum. So, kakaliwa tayo papuntang Pitogo. Ang ganda dun ah. Dito nga natin. So, silipin natin yung simbahan nila. Magpasalamat na rin. Magandang panahon na ngayon. Nakakasal pa. Thank you, Lord. Thank you, Unisan, sa mainit na pagtanggap. Thank you, Lord. So, kanan tayo, papuntang Pitogo. Kaliwa papuntang Atimono na pala. Kasi may mga part dito na maraming puno, medyo malilim. Dito na pala yung Unisan Sands, White Sand Beach Resort. Pasok dyan. Saan na yan? May banking ang daan at paahon siya, nasa 4% gradient din. Okay, touchdown Pitogo. Ito na yung likuan pa puntang Gumaka. So tayo dadiretso lang sa Macalelon. Kumain mo na. Ito ang proper. Picture muna tayo dito. Sarap po bansak dito, ang daming puno. Tapos lusong pa oh. So, nasa Pitogo na ako.
At naka 222 kilometers na ako pa Antipolo. So time check 9:23 ng umaga. Tignan natin kung saan tayo aabutin. Yung San Andres kasi nasa 119 kilometers pa. Hindi ako sigurado kung aabutin ko siya ng maliwanag pa. Pero bahala na. Ay, kubaw! Huwag mo muna akong sunduin. Sa Macalelon. Okay, Macalelon na. So, picture muna tayo. So, madami lang ginagawang kalsada dito. Kaya mahirap din gabihin talaga. Uh, 4 kilometers na lang. Nasa General Luna na ako. So, pahinga muna siguro ito nila. Ang daming truck. Yun, nakarating din sa arko ng General Luna. Naman, 200. O, kaliwa, Katanoa 1 sa General Luna yung siguro pabayan. Yun, nirubulto pala si General Luna dito. Yan. So, kaliwa tayo. At picture tayo kay General Luna. Yan. So, papicture muna ako kay Juan Luna. So, ano ba nangyari? Yan. Juan Luna. Sugod. Isa pa. Okay, so oras ay 10:41 na. At 38 yung minute temperature. Oh, naka 242 kilometers na ako. Oh, sabing init. Okay, San Isidro na. Katanawan, Quezon. 11:56 AM. Dito na sa Katanawan, Quezon. Touchdown. Whew. Ang aakit si Jollibee. May Jollibee pala dito. Anong mandok sa dulo. Oh. Pasok na tayo sa bayan ng Katanawan. So, may 200 ulit. So, kanan, tambayan. So, dito tayo. Ang Mulanay. Ang Jollibee. Walang drive. Easy na rin itong Katanawan na to. Ayun, may mall na silang ginagawa eh. Oh, buti nandito yung lilim. So, ang alas pag-iinit. Andito na tayo sa bayan ng Mulanay.
Medyo nakikita mo na yung mga kabundukan dito. Yun. Mula na Quezon. Tabing dagat na. Ayun o, tabing dagat na tayo bro. Dagat na tayo. Sarap. Init. So time check 2:30. Sarap. Tabing dagat na tayo. Sarap tumambay dito. So abuti ako ng gabi pag tumambay pa ako dito. So dalawa yung naging daan. 35 kilometers mula doon sa tutuluyan ko. Okay. Nasa town proper na tayo na Mananay. So silipin natin yung simbahan nila. Bayan ko yung chocolate sa yung kape niya. Maganda. Nakasal na naman. Ahon, palabas ng Mulanay. Hindi talaga kakayanin yung San Andres. So next bayan na tayo. Stay. Ahon, bituka din. Uy. Ahon nga. Hirap pintang icicle din lalo ako. Makita na ikutin ko. Malapit din to. Nakakatakot yung mga bundok. Bukas na nga talaga iikutin yun. Natubo din yung ahon dito. Grabe tong Mulanay na to. Yung San Francisco, dinurog ako. So, oras ay 5:49 ng hapon. Hindi ko ina-expect na maraming ahon to. Bagay kita naman sa Google Maps. Finally, nandito na ako sa San Francisco, Quezon. Grabe. Nabuti pa ako ng gabi nito. Dito po. Magkano pa? Hindi po. May aircon na. Apo. Paano yung CR? Dito po. Yan lang. Apo. Sige, kung ano na yun. Okay. Ano po kayo? Yun. So, mukha ko na to. 1K. Dumating ako ng 6:30. Matindi, napalaban. Yun nga lang, nasa labas ng CR. Walang sariling CR. Pwede na.
The next day. Yun, so good morning. Nandito tayo sa San Francisco, Quezon. Ito ako nag-stay kagabi. And hindi ko inaasahan yung ruta kahapon. So mula dun sa Mulanay, siguro mga 2:30 ng hapon ako dumating. Dumating ako dito sa San Francisco ng 6:30 na ng gabi. So, kung makikita nyo yan, itong part na to, yan, Mulanay to San Francisco, medyo medyo kabigatan yung ruta na yan kasi may mga matitinding ahon din dyan. Talagang gumapang ako dyan. So, nag-decide na ako na dito na magstay kasi kung ipipilit ko pa na dumiretso sa San Andres, feeling ko matitindi din yung mga ahon lusong dyan. So, kailangan nyo talagang planuhin yung ruta na tong Bonpen Loop kasi hindi rin biro. Siguro isa sa mali kong ginawa dito, nag-start pa ako sa bahay, which is matagal ko na pinag-iisipan na mag-start na sa Lucena. Magbabas na sana ako. Kaya lang siguro gusto kong mag-umpisa sa bahay talaga. So ngayon, ang plano natin ay kung saan aabutin ng hapon, doon na siguro magstay. Hindi ko siguro matatapos to ngayong araw na to. Plano ko hanggang pagbilaw na sana eh. Kaya lang medyo malayo-layo eh. Almost 200 kilometers yung hanggang pagbilaw. So hindi natin alam kung hanggang saan pa yung ating lakas. So tara na, day 3. Buwing. Ito yata yung munisipyo nila. Papasok na tayo sa mismo town proper ng San Francisco, California. Alright. Maghanap na tayo makakainan. Wala mayroon bukas. Kagabi wala tayong kinain. So sobrang kapaguran, tinapay na lang yung kinain ko kagabi. Actually hindi ko ini-expect na ganito nakaganda yung mga bayan-bayan dito. Nagdadalawang isip pa ako kung gagawin ko tong Bonpen Loop na to kasi feeling ko probinsyang-probinsya, hindi pala. Sabihin yung mga luma, yung mga pabahayan. Hindi, kompleto na rin sila dito eh. May Jollibee na nga sa may kabilang bayan. So, Mulanay ba yun? Sa Katanawan, meron ng Jollibee sa Katanawan. Today, diretso tayo muna ng San Andres. Wala makikita akong makakainan. Nakita ko yung simbahan nila. Hindi muna tayo na paglubay na ating paglalakbay. So, ginagawa yung kanilang simbahan.
Lord, salamat sa araw na to. Pagkabayan niyo po ako sa aking paglalakbay. Maraming salamat po. Station pala to. Ako na sumakay. Hindi. Post niyan. Kaya muna tayo. Nilaga. Lang yan, kakakain mo lang ng almusal pag di-dessert yung kaagad ng ano ahon ninatamis na ahon. Ay, sabi na, buti na lang pinagpabukas ko to kundi hindi lang gapang aabutin ko dito. Ahon 14%, 1 pen pa more. Grabe. Aga pinatukod Tapos ito pa paahon. Oh no. 14%. Siguro lagpas pa. Agang hiningal. After gumapang, lusong naman. Haw, karabaw. Ganda ng daan dito, pero sabi ni Manong, pagtanong ako, hirap road pa rin pala. Hindi pa kompleto lahat. Haba ng lusong naman to. Agoy, ahon na naman. Doggy, huwag mo akong habulin. Hindi na nga nakabuelo Buti. Pinagpaumaga ko na to. Buti pinagpaumaga ko na tong San Andres na to. Alang yung ahon. Busy ka aso yan. Imbis na nakabuelo ako. At saka mahirap yatang gabihin dito. Walang street lights Tapos habuli ka pa ng mga lintik na aso na yan. Mahirap makipagkabulan. Tama ng tingin nila. Huwag kang magtangka. Tatakbo ako. Huwag kang magtangka. Ang daming aso dito. Ayun pa, may aso na naman. Tapos may ahon pa. Ahon na may aso. Ayos. Ahon na may siko. Hindi man lang pinababa yung kinain ko Haba din ang ahon dito papunta San Andres. Tapos sabayan ka pa na habulin ng mga aso. Patutukurin ka ng mga aso Dito tayo sa kabila. Lang ya.
Hahabol ba? Nakagat ba yan? Brownie! Huwag kang makulit, Brownie! Pagod na ako, Brownie! Ayun pa, may isa pa doon. Halang yan. Nakabang pa. May isa. Dalawa pala sila. Parang awa nyo naman. Makikidaan lang ako. Natutulak na nga ako eh. Tapang nila. Sige, subukan nyo, papablatter ko kayo. Ay nako, nagdatulak na nga lang, hahabulin pa. Ang lalaki din ng mga aso dito. Hindi ko talaga ma-imagine kung pinadyak ko pa ito na madilim. Baka nalapa na ako kagabi. Alam, may naririnig na naman ako aso. Nakikidaan lang. Huwag galit. Ako, may nakaabang na naman. Baba na lang tayo. Isabulin tayo niyan. Guys ka, dito ka pa papunta sa akin. Hayop kayo. Hayop nga, hayop. Aso nga eh. Hayop kayo. Aso nga eh. Kahit na yan, hindi makaturetso. Ito pagkatapos itong ahon na to, palusong na ho. Oo, palusong na yan. Diretso na yan. Uy, salamat. Ang ano mo naman, pagdating mo dito sa tulay, kanjisa na yan, tulay. Huwag kang kakanan. Kaliwa ka. Gawa nung pag nakanan ka, diretsong ano naman yun. Pawasan na yun. Kasay. So balik, paglusong ko, kakaliwa na po ako. Oo. Kaliwa ka na, dire-diretso lang. Huwag kang pumasok sa ano, papuntang ano eh. Papuntang pakanan, papuntang awasan na yun. Kasay. Sige po. Salamat ho. Salamat po, sir. Ganda dito sa lugar nyo. Tahimik. Marami lang aso. Ha? Puro lang ahon. Oo nga, puro ahon. Pero ayos lang naman yan. Saan po galing, sir? Dito ako natulog sa may San Francisco eh. Sa bayan na po. Oo, sa bayan. Pero galing po ako Manila. Salamat ho, kuya. Last na ahon na pala to. So, last na ahon na to. Tapos palusong na daw, sabi ni kuya. Salamat naman. Ang hirap umahon dito. May kasamang aso.
Ito ng kabundukan. Kaya na talagang maahon. Woo! Ahon ulit. So yan yung inahon natin. Ayan, bumibuelo yung sasakyan, no? Buelo. So dito na tayo sa Coconut View Deck. Ayan. Ayan, may ilog din dun, ha. Aso na naman. Ano ba yan? Huwag na magtangka. Yun, oh. Ganda ng kabundukan talaga dito. Marami lang talagang ahon. Pero solve ka sa view ng mga bundok. Makahakang yung mga aso, eh. Hindi ka makabuelo. Daming aso sa ano, oh. Biluhan mo sa ano, kaya lang. Biluhan mo sa ano, kaya lang. Ayan, oh. Ay, nakaabang. Dito tayo. Nakapagod. Baka pa. Naiga pa. Dito tayo. Nakakapagod na makipagdebate sa mga aso. So, bandang dulo na tayo, eh. So, kahit sa paano naman, marami ng tindahan dito. Saka dikit-dikit na yung mga bahay. May mga piso wifi na nga sila dito. Ayan. So, sabi ni Kuya, may rough road pa daw talaga dito. ...36 kilometers pa papunta sa San Andres. Hindi ko alam kung napalayo tayo. Pero national road to. Wala sa mapa. May lilikuan ka pala talaga dapat, eh. Pero pinagtanong ako dun sa tindahan, mas malapit daw dito papuntang San Andres, tapos may rough road daw. Kuya, good morning po. Saan po yung pa San Andres? Diyan po, may daan din lang. Dito po. Meron din doon sa kabila. Galing po kasi ako dun, eh. Meron din po dyan. Meron na rin din po dito. At Road. rough road, mahaba po ba? Mahaba-haba. Kahit doon sa kabila, ganun din. Rough road din po sa kabila. Dito, pantay, doon puro ahon. Ay, sa kabila yung ahon na rough road. Ito, pantay lang po. Medyo maputik-putik lang. Sige po, salamat po, kuya. Naman. Sige po, thank you po. Rough road na daw dito. Ano, magte-trail tayo, Jamis. Pero mas maganda daw dito kasi mas patag kumpara dun sa kabila. Rough road na ahon. Yan natin. May ahon din, eh. Mukhang maputik nga dito pagka umulan. Buti na lang umaraw. Kayo mag-road bike dito. Tula kayo dito.
Budol tayo ng kalsada ng National Road Uy, buhat. Buhat bike. Buti na lang umaraw ng 2 araw. Kaya tuyo yung mukhang napadpad tayo sa mismong gilid ng dagat. Kasi mga beach resort na yung nasa gilid ko. Sa dulo na tayo, boy. At naliligaw na tayo, boy. La Playa Maria. Medyo maputik lang. So, time check 8:33 ng umaga. At ito, nagtitrail pa rin tayo. Pero sabi ni Kuya yung napagtanungan ko, pagdating daw sa dulo, ito, sementado na. Tsaka mas banayad yung daan dito kumpara sa kabila. Ito na yata ang nagandaan. So, kanan tayo. Yun so, sa ganda ng bundok ng peninsula. Sementado na. Minsan iniisip ko kung nabudol ka ba? Oo, sinuwerte ka. Pero parang tingin ko sinuwerte ako kasi ang ganda ng view dito. Tapos kahit nasabing mainit, swerte pa rin kasi kung maulan daw, sigurado sobrang putik daw dito. Ayan ang sarap sana maligo. Kaso malayo-layo pa yung ikutin. Doon pa yata sa bundok na iikutin ko pa yun. May natatanaw ako sa dulo na hindi maganda. Naahonin. Sapit kaya. Pa sila. Hirap yung jeep. Ito yung kapalit na dusong sa kabila. Sana puro dusong na to. Tabing-tabing dagat sakit sana maglab-lab Masang init na. Salamat nagkasemento din. Tagtag ba? Nasa dulo na tayo. So check natin
Medyo naligo talaga tayo, pero okay lang. Nasa napalap pa tayo. Sana may signal. Yun. Yan ah. Nasa dulo na tayo. So, feeling ko tanghali na ako makakarating sa San Andres eh. Mahaba-haba pa rin to. Sana puro palusong to. Ikot na tayo doon sa bundok. Kasi dito sa kabilang side na to, dagat na. Alas 11 na. Doon na ako kumain. Mahirap na mabong tayo dito. Mukhang alas 12 ako makakarating sa San Andres ah. Hindi ko alam kung bakit hindi to kasama sa Google Map. Kaya ito nakalagay sa daan ng National Road. Sabi lang init. 40 degrees. So nagtayo unti-unti. Last 15 palabas na San Andres. Oh! Ahon sabay ang init. So nasa barangay Talisay na pala ako. San Andres na pala to. Yan yung inaahon mo, napakainit. Tapos 41 yung temperature. Oh, so hot in here. Nagkokopra yata yung pangunahing kabuhayan dito eh. Daming nyug. 11:44 PM at 363 km wala sa Antipolo. So sa part na to, San Andres na. Ayun eh, dagat sa dulo. Makwento ko lang, nung high school ako, sumali ako sa band. Kasi ang rason ko, ayaw ko mabilad sa araw. Tapos ngayon, andito ako sa kainitan ng araw. Hay buhay, hindi mo masasabi talaga eh. Unang sumpa of the day. Ay, magme-mission fail tayo. Dalawa yung nabali. Sa dalawa. Bakit ka ba ang dami mong aberya? Lintik ka. Wala ka. Sa bike shop. Bayan. 124. Nakakapis ba yan? Di natin alam kung itutuloy natin to kasi dalawang spokes. Saan na may bike shop sa San Andres. Pagka ganito pa naman, ang hirap mag-decision. Bahala na kung anong mangyayari. San Andres. Ito na lang tayo dito. So, sad to say, mukhang hanggang dito na lang. Hindi natin matatapos itong bonpe na to. Kataon na Sunday ngayon, sarado yung bike shop. So, papicture na lang ako dito tapos sasakay na ako ng bus pa uwi. So, may port pa rin dito. Pahibayain ako nga.
feeling ko ano, kaya bumigay yung spokes nung ano, nung bike. Mahaba ng trail na pinasok ko. Para ang haba ng trail na pinasok ko. Feeling ko sumali ako ng 7-Eleven o Sandugo eh. Napasabak eh. Nung malapit na 3 kilometers na lang dito na sa bayan. Ayun. Bumigay. Nauna na flat muna siya. Sabi ko bakit kaya may na flat? Tapos wala, iniin ako, pinatch ko. Wala rin. Yung binobombahan ko na paghawa ko ng spokes, dalawa yung putol. Sabi ko, pag ito, hindi, dalawa na lang yung pinag-isipan ko eh. Kung ito, hindi maayos dito, ibig sabihin, kailangan ko na umuwi. Okay lang din, at least na ikot ko yung yung part ng dulo. Kakain ko na lang bad trip. Pay muna tayo dito sa plaza. Mission failed. So, dito ako ngayon sa may plaza ng San Andres. Nakakalungkot man isipin pero hindi ko natapos yung loop kasi putulan tayo ng spokes, dalawa pa. So ayoko isugal yung mga ganyang bagay, marami pa na mapagkakataon. So ang importante lang narating ko tong dulo ng San Andres. Maganda yung part ng ng Talisa yata yung sabi nila. Kasi tabing dagat, may mga resort. Kaya lang talagang rough road. So hintay ko pa yung biyahe ng bus, 5 PM pa daw. So ang oras pa lang ay alas 3. 2 oras pa tayong tutunganga dito. Sayang, makakating sana sa kabilang siguro nagkataon lang din na Father's Day tsaka Sunday. So happy Father's Day sa lahat ng tatay. Kaya sarado yung bike shop. Mukhang malayo pa yung sunod na na bayan. San Narciso. Yung susunod na bayan. Medyo check natin. Kasi kung isusugal ko din na padyakin sa Narciso, tapos wala rin naman bike shop doon, bukas pa ako maghahanap, mauubos lang yung oras ko. So pinaka best na solusyon talaga, umuwi na ako. Marami pa naman pagkakataon Ayan, naka 376 kilometer lang tayo. So makikita nyo 3,300 na agad yung elevation gain, kalahati pa lang yan. So Bonpen Loop sana ang gagawin natin, kaya lang nagka-aberya tayo.
Dalawang spoke yung naputol, so mahirap na sumugal. So nag-decide na ako umuwi. At dito ko na tatapusin yung video na to. At iiwanan ko kayo sa kasabihang kahit gaano man kalayo ang inyong destinasyon, ang importante may bus station.